Hello po, magandang gabi, magandang umaga, no? Sa lahat ng mga nanonood. Ayan. Kung nasa man po kayo panig ng mundo, ha? Ayan, ito pong reading natin ngayon ay reading para sa mga natitirang araw, no? Ng Agosto. Ayan, para sa papasok na huling linggo ng August. Ano pa ba yung ating maaaring maranasan? Ayan, unang-una, ang gandang card, ano? uh, pinaka-lucky card, which is the Wheel of Fortune. Ayan po. So, ibig sabihin ha, itong pagtatapos ng Agosto na to, a promise of a new beginning. Diba? Wheel of Fortune po kasi pagbabago. Ibig sabihin, iikot na ang kapalaran, ano? Kung medyo hirap tayo nitong nakaraang mga buwan, lalo especially nitong buwan ng August, ibig sabihin po, ayan, no? Aga-aga, no, bigla siyang nag-flip. Ayan. Ibig sabihin po ay magbabago na ang ating kapalaran. O, ayan na, nakita nyo. Kung sino nakaranas ng pagkawala, pagkabigo, ayan, mga panloloko, ayan, ibig sabihin po ay maiikot na, no? Or mababago na ang sitwasyon. Yun pa natin. Pero yung iba sa inyo, mananatili lang sa kanilang katahimikan. Ayan. Katahimikan at pag-iisip. Yung mga buwan ng August po ito, ha. O, maaaring dito kasi financially, merong mga taong nawalan. Ayan, no? Nagkaroon ng loss. So, pagdating ng makakabawi naman na, no? So, eto na. Kasi nga, patapos na rin ang ating ghost month. Ayan po, ha. So, may pagbawi na. And, meron tayong the Fool. Ayan. So, ayan, yung iba sa inyo, makakaalis na sa mga sitwasyon, ha. Tama, tingnan nyo naman, ang ganda. So, a promise of a new beginning, bagong sitwasyon. Ayan. So, kumbaga, makakawala na kayo, ha. Sa mga kung ano man yung mga bagay-bagay na inyong kinaroroonan ngayon. Kung medyo may problema sa financial, ayun, maayos na. Kung meron naman sa pag-ibig, dahil meron tayong nakitang cheating, maayos na rin. Meron tayong Queen of Pentacles, ayan. Yung iba sa inyo may matatanggap, ayan po, oh. Ayan, may hawak ang ating Queen of Pentacles. So, maaari may matanggap na financial, ayan. May matanggap na magandang balita, ayan po, ha. So, depende, ha. Case-to-case basis. Ayan po. Basta may something na maganda na mangyayari. Okay. Maganda, ha. Puro positive na, ha. So, iiwan na natin at itatapon na yung mga negativity ng mga nakararaang panahon. Okay, ha. Maganda po. Ito na yung mga parating. So, hopefully, no, this end of August hanggang pagpasok na ng bare minds, magiging maayos nga, no? And sabi ko nga, pakiramdam ko dun sa kahapon, ayan, pagising ko, yung panahon, iba yung pakiramdam ko, sabi ko parang magaan na, magiging magaan na yung lahat. Sobrang magaan na yung pakiramdam ng mga panahon na iyan, ano. Sabi ko sana maging maayos na. And meron tayong Four of Cups, ayan. Ang Four of Cups din, tignan nyo, may matatanggap na, ha. So, ang ilan sa atin na nagkaroon ng kakulangan, maaaring financial, maaaring sa pag-ibig, ng mga nakararaang panahon, ayan, mapupunuan na. So, kung nakikita nyo, oh, yan, may nagbibigay na. So, meron na magbibigay, ha. So, sa mga single-single natin yan, maaaring makilala na yung tao magmamahal. Tama-tama ba? Kasi magki-Christmas. Di po ba, ano? So, makikita na yung mga kapartner. Ayan. And meron din tayong Queen of Swords. Ayan. Ang ating Queen of Swords is masyadong tawag dito, very brave person, ano, babae. So, matapang na babae. So, ang iba sa inyo magkakaroon na ng lakas ng loob. Ayan. Tapang at para maalisan man kung ano man yung bagay-bagay na yan or lalakasan na yung loob. Kung meron mang pupuntahan, kung meron mga ina-applyan, ayan, ha. So, magkakaroon na ng kalakasan ng kalooban kung ano man po ang mga nais ninyong gawin itong mga susunod na buwan at susunod pang mga pagtatapos na linggo ng ating month of August, ano. So, ayan, maaari din kayong magdesisyon na ng isang bagay, ano, na maaari makatulong po sa inyo.
Ayan. So, maraming magbibigay po ha. Ayan. So, maaaring may iniintay kayong tulong. Ayan, parating na, no? Ito kasi tumanggap na. Ito naman bibigyan pa lang. Oh. Depende po kung sino kayo dyan ha. So, maganda ang pagbabago pagdating ng August. And meron din tayong Queen of Wands, which is a fire sign. Ayan. Halos parehas dito sa ating Queen of Swords. So, yung iba magkakaroon ng determination. Ayan daw, lakas ng loob. Siguro yung iba, tawag dito, nagpaplano ng mga nakararaan na magtrabaho sa labas ng bansa or mag-abroad. Tapos, eto na ngayon, yung panahon so lalakasan na yung loob po para matupad ang mga pangarap. And meron din tayong Five of Wands. Ayan, naka-reverse. Ayun pala kanina is a fire sign and this is also a fire sign. Ayan. Okay po, sabi po dito, yung iba sa iyo magkakaroon ng peace of mind. Oh, ayan ha. Kung sino man yung may mga nagugulo yung mga pag-iisip, yung mga nakararaan ha. Peace of mind daw po. Piliin siguro, no, ibig niya sabihin. Piliin yung kapanatagan ng isip at puso po ha. Ayun. Hayaan na yung mga nakaraan po. Bitawan na and piliin na yung peace of mind po. Ayan. And then, meron din tayong Queen of Swords. O kaya lang, naka-reverse naman siya rito. Ayan po. And, yung iba naman sa inyo, magiging daw po, cold. Sabing ganun, magiging malamig. Ano malamig? Ibig niyan sabihin, magiging cold kayo. Maaring sa partner, ayan. Maaring meron kayong napansin. Meron kayong, kumbaga magiging, ang tawag dito, kung dati sweet, ganyan. Medyo magkakaroon kayo ng distance. Distansya. Ayan, kung ano man po yan ha, pakatignan nyo na lang. And, ang lungkot naman itong card na to. Meron tayong Three of Swords. Ayan, ang iba pa rin sa atin ay emotional pa rin po. Ayan, maaring sa mga pinagdadaanan, sa mga nakaraan ha. Ayan, so, magbabalik pa rin yung mga emosyon ng mga nakaraan po ha. Pilitin po nating bumangon, ayan, at iwan ang mga emosyon na yun, sa pagtatapos ng buwan na to. Sana maiwanan na rin natin ang mga emosyon na yan. Kagaya nung kanina, piliin po natin ang peace of mind ha. Pero talagang yung ilan kasi hindi pa rin maiiwanan ang mga ganyang pakiramdam. Lalo na yung mga ganong katatapos lang sa mga breakup po, or meron mga pinagdadaanan. Ayan. Check pa nga po natin. Pero ang ganda ng umpisa, Wheel of Fortune. Ibig sabihin po talaga malaking pagbabago ang mararanasan natin. Malapit na ang pagdating. September po. Ayan, magbabago na ang lahat. Papatapusin lang ang ghost month. Ayan. And meron tayong Five of Pentacles in reverse. Ayan. Yung iba daw po makaka-recover na. Talagang recovery. Tingnan nyo. Sabi rito kasi recovery from loss. Ayan. Recovery from relationship, failed relationship. So, ibig sabihin po may pagkakaayos ha. And kung sa inyo namang financial, ibig sabihin po ay maayos din ang inyong financial po. Di ba ang ganda? Talagang a promise of a new beginning ha. I-claim na po natin lahat yan. So, kung medyo nitong mga nakaraan, panahon ay medyo nahirapan tayo, especially this month of August ha. Tignan nyo, ang inyo ding mystic tarot ay nakaramdam talaga ng parang sobrang din, nagkaroon din tayo ng kaunting kagipitan itong panahon na to, Ayan. And then, meron din tayong Nine of Swords. Ayan. Meron na din talagang yung iba moving on and transition. Sabi po rito talagang yung iba para na sa pagbabago, ha. Looking forward sa magandang pagbabago. Ayan. Sa panibagong buwan. Ayan po, especially, ito na, papasok na, Feeling ko mas magiging maganda ang ating susunod na buwan hanggang Kapaskuhan na, Magiging mas masigla na, mas magiging magaang na. Ayan. And, meron din tayong King of Swords, which is an air sign. So, lumabas na ba lahat? Earth, air, fire, ayan. And air ulit. Yung iba daw po magiging disiplinado na, well-disciplined kasi nakalagay.
So, ayan ha. Para sa ilan, magiging disiplina. Ayan, and ito naman, nag-flip. Oh, the Emperor, which is a fire sign. Ayan po. So water na lang ang kulang, hindi pa lumalabas. Ayan po, meron din tayo dito yung iba naman sa inyo ay makukuha na yung mga respect daw po kasi. So ibig sabihin, makikilala na kayo maaring sa trabaho ninyo. Ayan, makukuha nyo na yung loob ng mga taong kasamahan ninyo sa trabaho. Ayan, makakakuha na kayo ng respeto mula sa kanila, diba? So, kumbaga, magkakaroon na ng harmonious relationship. Maaaring sa trabaho, sa bahay, ayan. Kung nagkakaroon ng mga problema dyan, nagkakaroon ng sagutan, ayan. Maayos at maayos na rin naman na daw po, promise of a new beginning talaga, Ang ganda, Ayan pa nga po natin, kung ano pa yung mga parating. Ayan, ito po ay mga parating po ha, ulitin natin sa mga susunod na huling araw ng Agosto hanggang sa mga unang linggo ng Setyembre. Ayan. And meron tayo ditong 7 of Wands in reverse, ayan, which is also a fire sign. Oh, sabi po dito, yung iba sa inyo magkakaroon ng magi-give up, huwag naman. O, diba? Kasi mawawalan daw po ng confidence, lack of confidence. Huwag po ganun ha. Magpatuloy naman tayo. Magpatuloy tayo sa hamon ng buhay. Ayan. Huwag po tayo mag-give up. Okay po, patuloy lang kahit gaano kahirap, gaano kasakit ang nararamdaman natin ha. Ayan, tignan nyo naman, sinunda ng the Hierophant. Oh, kasi the Hierophant represents or ibig sabihin po nito yung faith o pananalig natin sa Diyos ha. O, 'di ba? Sabi rito, yung iba nga mawawala ng confidence sa sarili. Ayan, nakalagay po or maaaring mag-give up na, Pero sumunod ang ating the Hierophant, ibig sabihin po, palakasin natin ulit yung faith natin kay God. Ayan po ha. Wag po nating aalisin yan. Okay po, dahil lalo tigit kung nandun kayo sa panahon na sobrang talagang hirap na hirap, ayan, yan lang po, kapit lang tayo sa Panginoon, ha. And then, meron tayong 3 of Cups, naka-reverse, ito na, may water sign na, so lumabas na lahat, ayan. O, yung iba talaga magkakaroon na ng mga, ang tawag dito? Tawag dun, kasiyahan, ayan, kung saan daw po magkakaroon kayo ng mga pag-uusap, ayan, maaring eto na siguro kasi na panahon na ng mga reunion, or mga yung maliliit lang na parang pagkikita-kita ng mga magkakaibigan, magkakaklase, magbabarkada. Ayan, so maaring magsisek na kayo ng mga small reunion, ayan ha, para po sa inyo, ayan. So, ayan, maaaring magkakaroon na ng pagkikita-kita at magiging masaya po yan, ha. And then, meron tayong 6 of Cups, ayan. Oo, sabi po rito, yung iba sa inyo, ha, maaaring merong mga tao ng mga nakaraan kasi this is a card of, childhood. Ayan, ibig sabihin mga nakararaan. Maaaring may mga tao kayong maalala. Ayan, na nanggaling sa nakaraan po, ha. Oh, siguro may mga instances na mangyayari tapos maaalala yung mga taong ito. And then meron din tayong lumabas sa death card which is a water sign. Death card, transformation, ayan. Metamorphosis. Oh, ibig sabihin po from isang kumbaga kung ano kayo dati, parang butterfly, ganun, na dating uod, ayan, magta-transform into a beautiful butterfly. O yun, di po ba? And also, that signifies the ending. So, talagang na tayo, magbabago na. Meron man ibang flaws, siguro para sa iba, pero talagang mostly, ang ating reading for today ay puro sa pagbabago po, ha? Puro sa new beginning, new life, ayan. And meron din tayong the strength which is a fire sign. Yung iba sa inyo nakakahanap na ng
inner strength, ayan, sabi po, ano, magkakaroon na ng focus, ayan, kung iba sa inyo, magkakaroon na ng, tawag dito, focus sa mga kung ano man yung ginagawa nila, at isang, kumbaga, magkakaroon na ng paglago, ayan, kasi nga magkakaroon na ng focus sa lahat ng mga bagay, eh. Kung dati, hindi kayo nagkakaroon ng, tawag dito, focus sa isang bagay, tapos lagi kayong, nawawala. Parang hindi nyo maisip kung ano yung dapat at kasunod ninyong gawin. O ngayon daw po, ayan na ha. So magkakaroon na kayo ng focus, magkakaroon na kayo ng self-discipline, ayan, para magawa nyo po lahat ng mga bagay-bagay. Ayan, and then meron din tayong 9 of Cups, which is a water sign. Ayan, lahat ng kahilingan po ha, ay matutupad na. Oh, 'di ba? Kasi water sign, alam niyo po ba kung ano yan? Napakagandang card, ano? Symbolizes talagang ano yan, abundance. Kita nyo, ang tawag dito, nakasahod ang ating mga cups, ha? And then, meron din tayong 9 of Wands, which is a fire sign. Okay po, ito kasi sobrang ano na siya, o tignan nyo, pagod na. So, kung ano man talaga, no, yung mga nakararaan, bibitawan na. Ayan. Ayan po, no, talagang ano na, kumbaga aalis na sa mga bagay-bagay na nakakasakit po ha. Ayan, which is a fire sign. Ayan, kumbaga aayaw na sa isip niya na ayoko na, tapos na, hanggang dito na lang yun. Oh, kumbaga magkakaroon na ng final decision, and iisipin na talaga yung ano, para po sa pagbabago. Ayan, tignan nga natin yung love life. Ito ha, sa mga susunod ng mga araw. Itong natitirang huling linggo ng August, huling mga araw. Ayan, para sa pag-iibigan ninyo. No? Tignan nga natin. Oh, ayun, pusang nag-flip. In past lives, you have known this person before. It's a soulmate from a past life. Oh, yung iba sa inyo makikilala na ang inyong mga soulmate. Ayan. Oh, pag soulmate, alam niyo na, hindi na kayo maaaring ano yan ha, paghiwalayin. So, maaaring kayo na po ang magsama, no? Maaring siya na rin makakasama niyo habang buhay po. Soulmate, not particularly ha, kahit sabihin natin na kayo po ay mga hiwalay na, ganyan ha. O, parating pa rin po. Kumaga, ang tawag dito, mga hiwalay sa asawa. So, ayan po ha, maging ano tayo, bukas lahat tayo sa mga taong darating sa ating buhay. Kagaya nito, no? Kung failure man ang una ninyong marriage, nagkaroon ng hindi maganda. So, ito, a promise of a soulmate is coming, ano? Ayan, bigyan natin ng ano po, buksan natin yung ating mga puso. Baka kasi sa pagdating ng taong ito, may pagbabago rin naman na parating po, ano? Ayan, o, diba? Kasi pag soulmate, ibig sabihin, talagang ano kayo yun eh. Kung ano yung kakulangan ng isa, yun yung meron yung isa eh. Hindi kayo magkakaroon ng clash, no? Talagang nag-jive kayo. Halos lahat ng decision ninyo is okay, walang magiging problema. And deception, sabi rito, someone is wearing a mask in this relationship. O, meron daw pong iba naman sa relasyon ninyo, meron pong nagpapanggap lang ha. Kung sino naman po iyan. So, tignan ninyo ha, kung sino po yung nagpapanggap, maaari yung karelasyon ninyo. Okay po, so i-check po natin yan ha. Baka naman hindi kayo tunay na mahal at syempre kayo piniperahan lang or gusto lang mga material na bagay. O, ba't ko naman diniretso yung gano'n? Hindi, maaari po kasing gano'n, di po ba? Maaari nga gusto lang yung financial na tulong mula sa inyo, tapos nagpapanggap lang po. And then sabi dito, take your power back. You are giving someone control over how you feel. Your happiness should only depend on you. Oh, ayan po ha. Baka naman yung iba din sa inyo, sobrang lugmok at sama ng loob ngayon, yung happiness nyo raw po ha, huwag ninyong ipakontrol sa isang tao lang. O, kumbaga po, bitawan nyo na yan. Kunin nyo po yung pakiramdam na kayo po ang nagbibigay ng utos sa sarili nyo kung ano yung dapat yung maramdaman ha. Hindi po yung tao na yun. Oh. And ang ganda past lives, and ngayon naman lumabas, unbreakable love. So kung sino naman yung may mga karelasyon ngayon, sabi niya rito, this person has a genuine love for you. You can overcome any issues that may arise. Oh, ibig sabihin po, siya na raw po
yung taong inilaan sa inyo. Alam ko mararamdaman at mararamdaman nyo naman yan eh. Kung yan na yung tao po na nilaan sa inyo ha. Okay, and maaari siya na nga yung past life ninyo at siya na yung magbibigay sa inyo ng unbreakable love. Ayan, ang ganda, no? Okay po, kung sino man yung may mga katanungan, mag-isip na, no? Pag-ibig, financial, ayan, ayun, pag-travel, and ito na nga, bigyan natin. Pwede rin pong kung ano man yung nasa isip ninyo. And yes po ang sagot. Ace of Swords. O, talagang puro pagbabago. New ideas. There will be a breakthrough. Ayan, second chances para sa ilan po. Ha? Oh, 'di ba? Kung nagkaroon man ng mga nakararaan ng panahon ng mga bagay-bagay na hindi magandang pangyayari ha. So second chances is coming daw po. Oh, 'di ba? Talagang ang ganda. So nag-umpisa tayo sa Wheel of Fortune, natapos tayo sa Ace of Swords, and napaka-positive ng ating mga reading ngayon ha. A new beginning, a new life. Ayan, para sa ilan. Unbreakable love para sa pag-ibigan ng iba. At past life para sa iba, makikilala na kanilang mga soulmate po. Okay, and then, ito po ha, ang ating mga bracelet. Ayan. Ito po yung ating tawag dito. Bagong design nila. Kung makikita na nilagyan na nila ako ng sign. Ayan, ang aking pinaka-emblem. So, ibig sabihin, kapag ka po kayo ay bumili kay Mystic Tarot, meron pong isang nakalagay na ganito. Ayan, kung nakikita ninyo yun nasa baba, ayan po, ang pinaka-signature ko, ibig sabihin, kay Mystic Tarot po yan galing, kapag ka nakita nyo po yan. Ha? And especially, lalo na po, kung dito kayo bumili sa akin. Okay po, ayan, ang ating citrine, orange citrine. Ako, ito, kompleto, nilagay ko sa kaliwa ngayon, ayan. And meron tayong ating tiger eye, ayan po ha, kung sino nang gusto ng clarity, kalinawagan, dagdag talino, ayan. And meron pa rin tayong light jade, ayan po ha. Ito, lahat na to 5-in-1 na to pag-ibig, love life, financial, ayan. Kung gusto ng katotohanan, pampalakas rin ng intuition ha. Isa na lang yung ating light jade na yan. And of course, ang ating tawag dito, tourmaline, black tourmaline with evil eye, ayan po, no. Ayan, mag-chat na lang po kayo sa akin ha, sa messenger po. And of course, ang ating tawag dito, black rose tourmaline. Ayan ha. And ito rin ang ating bagong design. Ang ganda po no, nung ginawa nila sa akin. Ang ganda po nung tignan nyo. This is a amethyst. Ayan, tignan nyo, nilagyan din nila ng aking pinaka-sign or aking pinaka-signature. Ayan po ha. So, ibig sabihin, pag na-receive nyo ito, makikita nyo yan. Talagang yan ang katibayan na galing kay Mystic Tarot po yan ha. Ayan, para naman kung makasabay ko kayo sa jeep, no? Or kung nasan kayong lugar, o makita ko kayo at suot nyo yan, at nakita ko to, uy, masasabi ko agad, hello ma'am, ako po si Mystic Tarot. Ayan. Ako po yung nito, nagbebenta. Ayan, yan po yung signature ko. Ayan. And meron po tayo ulit yung ating isang klaseng citrine. Ayan, meron po yan. And meron tayong tawag dito rose quartz, ayan, with pechay, ayan po ha. Ang lucky pechay natin, maganda rin po yan ha, para sa pag-ibig. And syempre meron tayong rose quartz na dark, ayan ha, yung isa sa pinaka-rare natin. Okay po, ayan, kung nagugustuhan niyo ang ating reading, pa-like, pa-subscribe, pa-share po nitong ating mga video para lagi kayong updated ha. Ayan, and recap natin, a promise of a new beginning. Sa mga love life po, makikilala na yung mga soulmate ninyo, no? And magiging unbreakable yung inyong mga pag-iibigan po. Maaring para sa ilan, magkakaroon pa rin ng kumbaga halos pasuko na. Pero sabi nga, have faith. Okay po, have faith and lakasan lang po ang loob ha. Ayan, have a great day po. Happy Monday. Stay safe po sa lahat ha. Bye-bye po.